Welcome back po sa Tower Page Philippines. So, for this video, gawin natin weekly horoscope for September 23 up to 29, 2024. Para po sa mga kaibigan natin na mayroong Sun, Moon, at Rising sign na Sagittarius. So, kung bago kayo sa channel, please click yung subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video natin. At kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising sign nyo po, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. Ngayon po, tandaan natin yung mga readings, they are for guidance purposes. May free will po tayo. Use it wisely. Kung naghanap po kayo ng private readings or spell works, pwede niyo po ako i-message diretso sa aking personal FB account. Yung link po is nasa baba ng description natin. And sa mga nais na pong sumuporta sa paglago ng channel po natin, you can click either the join button po or yung thanks, yung parang heart, or pwede kayo mag-send po ng donation via GCash or Maya. The number po is nasa baba ng ating video. Okay. So this is for guidance purposes. So tingnan natin. Kamusta ka ba, Sagittarius? Okay. Ay, galing. We have here the Knight of Cups and come to the edge. So saan ang gala? Saan yung target natin na mapuntahan? Saan yung target natin na um, ma, mag, ma, ang tawag dito? Ma-achieve na maging part na natin ng ating bucket list na, ay, ito yung isa sa mga lugar na nais kong mapuntahan. Kasi dito yung point na travel heals you eh. Si Knight kasi sa younger male energy, and nakasakay ito sa kabayo, Cups. Pero, andun kasi siguro, one of the reasons bakit gusto mong wag mo nang mapirme, o lagi ka may kinakatikot, may binabasa, pinapakinggan, may ginagawa, andun kasi na ano, na gusto mong maramdaman na malaya ka. Gusto mong maramdaman na um, maging free ka. Gusto mong maramdaman na maging aware ka sa paligid mo. And sometimes distance, well, sabi nga nila, traveling can heal talaga. So, andun yung point na kinocall mo na yung sarili mo or deep inside, andoon na you want to expand. You want to be you want to know yourself more. Gusto mong may mga bago kang ma-discover. Gusto mong i-build yung sarili mo. Hindi ako magtataka kasi Sagittarius, tinatawag din siyang House of Philosophy eh. The House of Learning, Higher Learning. So isa yan sa mga bagay na talagang sabi natin nagpapasaya sa'yo na meron kang mga new discoveries, new knowledge. Ano po ipigil sa'yo? Bakit mo pinipigilan yung sarili mo? Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon yung sarili mo na tahakin 'to, na andoon na be who you want to be? Ano ba kinakatakot mo? Ano bang pumipigil sa'yo? So we have here is the Nine of Pentacles and not for you. Okay. Yan 'to, Sagittarius, ha. Tanggalin natin yung ano, yung iba sa inyo, tanggalin natin yung thinking na, "Ay, hindi ko nakuha, baka hindi para sa'kin." Minsan kasi sa universe, meron siyang nilalaan, may ibibigay siya, pero ang gusto niya paghirapan mo. Gusto niya gumawa ka ng paraan na ilaban mo. Hindi niya ibibigay sa'yo sa harapan mo. Magsa-struggle ka. Puwedeng ng konti, puwedeng malala, 'di ba, Mikay? So, depende 'to. Bakit? Bakit niya hinahayaan na magkaroon ng mga gano'ng bagay? Minsan kasi mas masarap namnamin ang isang tagumpay. Mas masarap namnamin ang isang pagpapala. Nagkakaroon siya ng value kapag pinaghirapan mo 'to. Naka-prepare na siya. It's just that may kailangan ka lang sigurong i-release pa, may kailangan kang bitawan, may kailangan kang iayos so that ma-achieve mo siya.
So may mga tao kasi hindi nila ma-achieve yung gusto nila because nakatali sila sa past or meron silang tinatawag na limiting beliefs. Andun yung punto na hinahayaan nila yung sarili nila na maipit na, ay hanggang ganito lang yung kaya ko eh. Eto lang yung gusto ko. Eto lang yung pwede. Dude, lumabas tayo sa ganung pag-iisip ha. Kasi ang universe hindi ganun yung pakay niya para sa'yo. Some of the trials na binibigay sa'yo is for your improvement. Yung story yung sa ano, ewan ko nakwento ko na sa dating mga videos, yung emperor butterfly sa isang school na nag-experiment yung mga bata tapos kumuha sila ng mga itlog ng emperor butterfly yata. Tapos ni-nurture nila hanggang naging caterpillar hanggang umabot na magiging cocoon na siya. Then nung time na lalabas na siya, sobrang naawa yung mga bata doon sa emperor butterfly. Ginupit nila yung cocoon para makalabas kasi nag-struggle si Emperor Butterfly. So eventually nakalabas si Emperor Butterfly. Ang naging problema lang na part na yon is hindi na siya makalipad. Bakit? According to the teacher po, yung pag-struggle niya palabas nung cocoon, yun yung tutulong para ma-push yung dugo papunta doon sa maliliit na ugat ng pakpak para magamit niya. Some trials are being given to us. Sa'yo, Sagittarius, to make a better you. Para basa, para itulak yung dugo doon sa maliit na ugat ng pakpak mo. Instead of thinking na, ay hindi para sa akin 'to, ask the universe, ano yung lesson na kailangan kong matutunan para ma-achieve, makuha ko na 'yan kasi malapit na, eh. Ano yung kailangan kong bitawan? Ano yung kailangan kong tanggapin? Ano yung dapat kong gawin? Ano yung hindi ko dapat gawin? That you can reach that level. Ano bang ano mo, one of your desires? So we have here the Page of Pentacles and Clean It Up. Well, actually maganda yung target mo. Iba kasi sa inyo, sa House of Sagittarius. Yung in terms of struggling sa finances, andoon na ano, na naghahanap kayo ng way para enough yung finances nyo, ma-achieve nyo yung mga goals nyo. Malinis nyo, iba sa inyo para malinis yung pangalan nyo. Well, with the card of Clean It Up, malinis yung pangalan nyo, malinis nyo yung pagkatao nyo. Di ba, maligo. Ayun. Kasi para sa yun eh. The Page of Pentacles, ano eh, yung parang ano yung desire na iba sa inyo. Gusto ko magkaroon ng other source of income. Gusto ko magkaroon ng financial freedom. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Walang masama doon sa mga gusto mo. Kasi it's the ambition that helps to drive us eh. Para maging better tayo, para gumalaw tayo. But the question is, how do you do that? According dito sa card mo, you need to make sure to start from the bottom up. You need to clean yourself muna. Ano ba yung mga kailangan mong i-close na mga, sabihin natin na financial issues mo? Meron ka bang pinagkakautangan? Doon natin simulan. Hindi, alam mo yung parang, hindi ka mako-consider na financially free kung andoon na, sabihin natin, may pera ka sa bangko, sabihin natin 100,000, pero yung utang mo nasa 500, technically, deficit ka pa rin. Kulang-kulang pa rin. Hindi pa rin siya fully free. Hindi ka pa fully free. Kasi andun yung punto na may mga bagay na kailangan kang i-settle muna. Let's focus on that, Sagittarius. And you'll be, masu-surprise ka na, ay, I'm free. Alam mo yung dagdag peace of mind na niya sa'yo. Ano ba kasi yung foundation mo? Okay, so we have here the strength and flexibility. Alam mo, Sagittarius, sa strength kasi this is connected sa zodiac sign na Leo. About creativity. Um,
Di ba parang pusa? Ito si Mikay. Di ba parang pusa? Kasi layon nga sila eh. You need to, yung foundation mo is ini-enforce mo yung para sa'yo. Inilalaban mo yung kailangan mo ilaban. Ginagawa mo yung kailangan mong gawin or tinetake mo yung para sa'yo. And yun, hindi ka nag-take no for an answer. Good yun. Kasi alam mo yung gusto mo eh. Alam mo yung target mo. Andoon na alam mo kung ano yung ninanais mo. And andun yung punto na ilalaban mo talaga siya, which is a good thing. Andun lang mismo siguro with the card of flexibility. Minsan kailangan natin maging lenient din. Kasi di ba, may tinatawag na exception to the rules. Minsan kailangan natin magbigay ng konti lang. Although wag natin itodo kasi kaya nga may rules eh, para maging maayos yung bagay-bagay. So, wala namang masama that there will be you will be following some exemption to the rules. Pero andun yung sinasabi din dito ng cards na you know what you want, alam mo yung target mo, kung saan mo, ano yung destination mo, go for it. Huwag mong pigilan yung sarili mo on that part. Ano kasi influence ng past mo? Five of Swords, tsaka Imagine. Creative yung mind mo. Now, with the five is about action, tapos si Swords, tungkol siya sa air, tungkol siya sa mind natin. Nakahinayang lang, no? Ang dami sa inyo sa House of Sagittarius na eto yung gusto nyo sanang pag-aralan, eto yung sanang gusto nyong maintindihan, eto sana yung gusto nyo i-pursue in terms of your sabi na, education achievements. Pero sometimes kasi ano eh, hindi hindi lahat ng gusto natin is binibigay kasi madaming outside influence. Example lang sa akin, hindi ako Sagittarius may placements lang ako sa Sagittarius. When nung nag-aaral ako ng college, ang gusto ko is either engineering or physical therapy, malayo, di ba? Yes, math, or mga ganong course. Ending na si Batla napunta sa Mascom. Ang reason kasi yung school na kung saan na gusto ko mag-aral is yun yung school na nag-aaral yung mga karamihan ng kamag-anak ko. Tsaka hindi ako yung may magpapaasahan that time. So andun na sabihin natin na mabot lang hanggang second year kasi hindi ko kaya mag-excel. Yung creative part ko, yung with the card of the Imagine, yung creative part ko, hindi ko na-execute. Hindi ko siya nagamit. Na yung set skills ko na applicable dun sa courses na gusto ko is hindi applicable doon sa course na pinili para sa well, intindihan ko din. Siguro kaya gano'n na na-constrain ka kung nasaan ka. Pero ano ba yung future na ikaw? The Sun and the Orphan. Expected ko na 'to. Okay, reverse yung Sun, tapos yung Orphan, nag-ano siya, parang nagko-connect din siya doon sa doon sa card. At ganito siya eh, magkakaroon ka ng solo moments. Pwedeng travel 'to, puwedeng pipiliin mo na mapag-isa, puwedeng mas nanamnamin mo na ako lang muna, or you'll keep yung mga bagay tungkol sa'yo, iki-keep mo muna sa sarili mo. Why? It's your cocoon mode. Andoon na kumbaga dun sa kwento natin kanina yung Emperor Butterfly, para sa'yo 'to, eh. Yung magkakaroon ka muna ng tinatawag natin moment na ikaw muna. Kaya nga siguro yung card ng Sun is reverse tapos kasama niya yung Orphan. Andoon na na kailangan mo na mapag-isa. Ilayo mo muna yung sarili mo sa mga ingay ng mga tao na nasa paligid mo. Na andoon na mas pipiliin mo na, "Ay, mamaya na nga kayo." Yung mga gano'ng eksena. Parang, "Ang gulo niyo, ako muna." Ano ba talaga kung ito yung mga point ng questioning na, ano ba talagang gusto ko?
Ano ba talaga yung target ko? Ano ba talaga yung ninanais ko? So, andito ka ngayon mapupunta sa puntong yon. Dito ka nga ilalagay, kumbaga dun ka ilalagay ng universe para kapag lumabas ka sa cocoon mo, yes, there will be some struggles. Confirm natin mamaya dun sa last card. There will be upcoming struggles, but those struggles will help you fly. Yung nakakatawa sa universe, no? Hindi hindi, lahat ng bagay is may dahilan. At lahat ng dahilan is has a good purpose para sa'yo. Hindi ko maalala kung saang verse yun. Sabi doon, all things work together for good for those who love Him. That's how the universe works. And yun yung magandang ginagawa ng universe kasi at sa bandang huli, ikaw din yung nagbe-benefit kasi. Ano ba yung physical environment mo? So, meron tayong Three of Pentacles and Truth Be Told. Okay. Ang 3 kasi is the number of communication and expression yan. Si Pentacles kasi about Earth, anything about the physical. Truth be told. Ito na talaga. Personally kasi, ito yung tingin ko. Comment nyo kung meron kayong gusto idagdag o i-correct. Sinasabi ko, may tatlong klase ng pagsisinungaling. Yung una is hindi nagsasabi ng totoo, which is obvious. Pangalawa, ito yung punto na kalahati lang yung sinasabi ng katotohanan. Yung dagdag bawas ba. Pangatlo, late sinasabi yung totoo. Kumbaga kailangan ngayon na sabihin yung totoo. Kaya sa korte, gano'n. Hindi late, kasi sinabi na lang niya parang after a few days or a few weeks. Ayun, para sa akin pagsinungaling. This time, you need to be silent para hindi ka magsinungaling, ha? Hindi sa lahat ng oras kailangan mong sabihin ngayon sa mga tao sa paligid mo yung mga plano mo. Medyo kailangan manahimik muna tayo kung ano yung mga strategies mo, kung ano yung mga alituntunin na susundan mo, ano yung yung tatahakin mong kalsada para sa sarili mo. Kailangan mo munang tumahimik. Bakit? Kasi dami kasing ano eh. So, bakit ng term ko talaga? Daming kasing Fs sa paligid mo. Hindi naman nila alam talaga yung buong sitwasyon, yung buong senaryo. Hindi naman nila alam yung totoong pinagdadaanan at bakit mo gusto ito. Andiyan ang dami nila talagang hanas. Ang dami nilang kuda, ang dami nilang info, ang daming entry. Ang daming sawsaw. That's very wrong. Kasi hindi naman sila eh. Hindi nila alam yung buong kwento. I mean, pwede ka naman manghingi ng advice from other people kung ano yung naisip mo o yung pwedeng maging point of view nila. Pero pipiliin mo lang kasi hindi lahat ng tao may malawak na pag-iisip. Para sabihin nila na, ay ito pala yung ano, ito yung nakikita kong suggestion. At hindi lahat is andoon na they will give suggestion. Yung iba, ipipilit, hindi mali yan, ganto-ganto kasi ganyan-ganyan. Hala, di mali para sa'yo. Iba yung target mo eh. So, find people that you will be able to trust. Humanap ka ng mga tao na pwede mong pagtanungan at sila yung magbibigay ng magandang suggestion towards you. Pero hindi ka required sundan yung sinasabi nila. Pwede mong gamitin ito para magkaroon ka ng punto na, ay, okay, naintindihan ko baka ito yung target. So, andoon na, pipiliin mo na, dahan-dahan na, ihihimay mo. Baka may malalim na dahilan baka nasabi niya to. Baka ito yung reason niya, kaya susubukan mo tingnan. Don't constrain yourself, pero hindi ka required sundan yung mga sinasabi nila. Your emotional environment is the Two of Swords and to be fair. Well, two is about balance eh. Dude, pwede bang ano, Sagittarius, pwede bang ano, simulan mo ngayon na medyo maging dagdag mo yung sarili mo sa priorities mo. Alam mo yung parang wala namang masama na ay iisipin mo yung anak mo or family mo.
ay may teammate ako, pero sino bang nag-iisip para sa'yo, 'di ba? Sino bang concern sa'yo? Sino ba yung matatakbuhan mo kapag may kailangan ka? Yun yung big question dun, eh. Kaya ang ganda nga nung card sa emotions mo, to be fair. Maging patos ka naman sa sarili mo. Kung kailangan, alam mo yung mga tipong wala namang masamang bigyan mo ng reward yung sarili mo. Kunyari, ako simple lang naman, minsan gusto ko lang na may isang bagong tarot eh. Charot. Baka naman may mag-sponsor. Eme, alam yung punto na ano, na give yourself some reward from time to time. Kahit simple lang, sabihin ko mahilig ka sa ice cream, then buy one ice cream, wala naman masama doon. O yung tipong gusto mo lang gusto mong mag-relax, so why not go to a park? Walang masama na binibigyan mo ng oras, yung tamang oras yung sarili mo. Walang masama na andoon na iniisip mo ano yung makakapagbigay ng ligaya, ng ngiti sa'yo. So, yung iba iniisip, eh kasi magastos, bla bla bla. Hindi lahat ng mga nagpapasaya sa atin kailangan magastos. Ako may mga moments 'pag umuulan, gusto ko nagkakape habang nagyayosi sa katingin sa bintana, pinapanood ang ulan. Or andun yung bonus pa 'pag si Mikay is ay sorry, hihiga siya sa may lap ko, so pinepet ko siya habang nagpu-purr siya. So ano yung punto na ano, hindi kailangan laging magastos. Ano ba yung mga bagay na mga simpleng bagay na nagpapasaya sa'yo, mga simpleng bagay na nagpapangiti sa'yo? Is it yung kasama mo magmemeryenda yung mga anak mo, family mo habang nagtatawanan kayo? O yung tipong hihintay mo yung sunrise habang pinapanood mo siya? Ano yun? Balikan mo. Your hopes and fears is the Three of Swords and the Thinker. Well, siguro andun yung point kasi na paano 'pag hindi ako makapag-explain, baka hindi nila ma-gets na ganito yung gusto ko. You don't owe people explanation. Especially kung ang target mo is protektahan mo yung tinatawag nating inner peace mo. Hindi naman siguro kalabisan ng maging concerned ka kasi sa inner peace konektado din yan ang mental health natin. Eh, ang mental health natin, of course, connected yan sa ating physical health. And our physical health is connected doon sa work natin or business natin because paano tayo gagawa or gagalaw kung physically we're not good, di ba? Naka-chain up siya. Huwag ka matakot na protektahan yung sarili mo. Huwag ka matakot na isipin mo yung sarili mo. Huwag ka matakot na gawin mong prioridad, isaalang-alang mo yung sarili mo. Gawin mo na sa rurok. Kasi sa bandang huli, ilang beses ko nababanggit din to, tatlo lang yung kakampi natin, me, I, and myself. Lahat pwedeng mawala sa atin. Pero sa sarili natin. Taking care of yourself is very important. Hindi yun naging vanity. Pero alam yun, of course, in moderation. Iba naman sobrang take care ng self, sobrang gumastos, eh, hindi ng utang. Huwag ganun. Use your wisdom. Kung feeling mo wala kang wisdom to do something, ask the universe. Ano ba yung possible outcome? So meron tayo, ayan na nga, Page of Cups and Message in a Bottle. Question. Ito na siya. Kailan mo papayagan na medyo magiging slightly selfish ka naman? Para sa'yo din 'to. Hirap kasi mag-ano, eh, parang kung sa doktor, kung gusto mo talagang maging extension ng blessings para sa ibang tao, kailangan ano, eh, para sa doktor 'di ba, ang hirap magpagaling ng may sakit kung ikaw din may sakit. Baka imbes na makatulong mas kaproblema pa kasi andoon na negative yung impact natin, 'di ba? So, ano yung sinasabi nung card sa'yo? What is it ano yung kumbaga andito yung point na cultivate mo muna yung sarili mo. Yung mga bagay na kailangan mong i-achieve.
Yung mga bagay na gusto mong matutunan, yung mga bagay na tina-target mo, give it to yourself muna. It's for you. FYP. For you. For you po. Doon natin ilagay muna. Kasi ano eh, hindi pwedeng maiwan ka sa ere. Again gagawin ito ng universe, FYP. For you po. Okay? So I hope nakatulong yung readings natin sa'yo at tandaan yung readings natin. They are for guidance purposes. So gamitin natin yung free will natin wisely. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At sa mga naghahanap po ng private readings and spellworks, you can message me directly sa aking personal account in Facebook. The link is in the description below. Sa mga nagtatanong kung gusto niyo pong support ang ating channel, you can click on the join button or the thank you button or the thanks button, yung heart, or send the donation via GCash or Maya. Number is in the bottom of the screen. Sagittarius, maraming salamat sa'yo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita tayo very soon. And all the way here from Latin Benguet, kasama po si Mikay Noodles. Keep safe and see you guys very soon po. Goodbye.